Sarili niyang ama, ang lalaking ikinulong ang kanyang anak na babae sa isang tagong basement sa loob ng 20 taon at ginawang isang malaking pangungot ang kanyang buhay. Paulit-ulit niya itong inabuso at sa paglipas ng panahon, nagkaanak pa ito ng 3 anak na siya mismo ang ama. Pero bakit magagawa ng isang ama ang ganitong kakilakilabot na bagay sa sarili niyang anak? Anong madilim na lihim ang itinatago niya sa buong mundo? Para maunawaan ang nafafatakot na katotohanan sa likod ng halimaw na ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Nagsimula ang kwento sa isang dalagitang babae na nagngangalang Sarah. Si Sarah ay masayahin, malaya ang kalooban at gustong mamuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan nang walang sinumang kumukontol sa kanya. Isang gabi, humingi si Sarah sa kanyang mga magulang ng permiso para pumunta sa isang party sa bahay ng kanyang kaibigan. Pero agad itong tinanggihan ng kanyang ama na si Don. Malinaw ang takot at higpit sa kanyang boses na para bang may masamang bagay siyang kinatatakutang mangyari. Pagkatapos, tumingin si Sarah sa kanyang ina ng may pag-asa. Iniisip na baka siya ang susuporta sa kanya. Pero marahan lamang na sinabi ng kanyang ina, hindi ngayong gabi, siguro sa ibang pagkakataon. Nang marinig iyon, biglang nawala ang saya sa mukha ni Sarah. Napuno siya ng galit at pagkadismaya. Walang ibang sinabi, galit siyang pumasok sa kanyang silid. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang nakatatandang kapatid na babae pero wala na sa mood si Sarah na makinig kahit kanino dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakapagdesisyon na siya. Nang gabing iyon, matapos makatulog ang buong pamilya, palihim na lumabas ng bahay si Sarah. Naghihintay na sa labas ang kaibigan niyang si Christopher at silang dalawa ay nagtungo sa party nang walang sinasabihan. Wala silang kamalay-malay na ang maliit na paghihimagsik na ito ay magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nang gabing iyon, nang mapansin ng ina ni Sarah na matagal na itong hindi lumalabas ng kanyang silid, umakyat siya upang tingnan kung ayos lang ito. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kwarto, bigla siyang nataranta dahil wala roon si Sarah. Agad niyang sinabi kay Don ang nangyari. At nang marinig iyon, biglang nagliyab sa galit si Don. Kinabukasan, nang tuluyan nang makauwi si Sarah, ang buong bahay ay puno ng tensyon. Galit na galit si Don. Sinimulan niyang sigawan si Sarah, pinapagalitan dahil sinuway siya nito at palihim na umalis ng bahay. At sinabing ipinahiya nito ang kanilang pamilya. Nakatayo lamang si Sarah, hati sa pagitan ng takot at galit. Sakto namang namagitan ng kanyang ina at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Pero sa puntong iyon, tuluyan nang nawala ng kontrol ang lahat. Kaya tumakbo si Sarah papunta sa kanyang silid habang umiiyak. Pagkapasok niya sa loob, inilabas niya ang lahat ng kanyang sama ng loob sa harap ng kanyang ina at kapatid. Sinabi niya, nasawa na siya, ilang panahon na lang at magiging 18 na siya at sa mismong araw na iyon, tuluyan na siyang aalis sa bahay na ito. Ibinunyag ni Sarah na balak niyang tumira kasama ang kaibigan niya noong bata pa siya at sa wakas ay mamuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan. Pero hindi alam ni Sarah na may isang taong nakatayo sa labas ng kanyang silid at naririnig ang bawat salitang sinasabi niya. Si Don iyon, walang galit sa kanyang muka, wala ring anumang halatang reaksyon, pero may nagbago sa kanyang mga mata. Walang sinasabi, dahan-dahan siyang bumaba patungo sa basement. Doon, binuksan niya ang isang nakatagong silid at sa mismong sandaling makita natin ang madilim na kwartong iyon. Nagiging malinaw na may isang bagay na lubhang nakakabahala na nangyayari sa isip ni Don. Mula sa sandaling iyon, isang bagay na lamang ang kanyang hinihintay, ang pagsapit ng kaarawan ni Sarah. Unti-unting lumipas ang 3 buwan. Sa wakas, 18 taong gulang na si Sarah. Isang hapon, mag-isa siya sa bahay, wala ang kanyang kapatid, at namimili naman ang kanyang ina. Abala si Sarah sa pakikipag-usap kay Christopher sa telepono nang biglang tawagin siya ni Don. Sa pagkakataong ito, kakaibang kalmado ang kanyang boses na para bang walang anumang problema. Sinabi niya kay Sarah na kailangan niya ng tulong para magbaba ng isang mabigat na kahon papunta sa basement. At mula sa sandaling ito, tuluyan ng magbabago ang kwento at hahantong sa isang nakakatakot na direksyon. Walang anumang hinala si Sarah at pumayag siyang tulungan ang kanyang ama. Magkasama nilang dinala ang mabigat na kahon pababa sa basement. Ngunit nang makarating sila sa ibaba, napansin ni Sarah ang isang kakaibang pinto sa malapit. Pinto itong hindi niya kailanman nakita. Kitang-kita ang pagkalito sa mukha ni Sarah. Pero bago pa man siya makapagtanong, biglang binuksan ni Don ang pinto. Sa loob ay may isang maliit at lihim na silid. Bago pa maintindihan ni Sarah ang nangyayari, bigla siyang hinablot ni Don at marahas na itinulak papasok. Sa sobrang takot, nagsimulang sumigaw si Sarah. Desperado siyang nagtangkang makalabas, pero walang kahit anong sinabi si Don. Isinara niya ng malakas ang pinto at sa mismong sumunod na segundo, nilock niya ito. Nakulong na ngayon si Sarah sa loob ng lihim na silid. Paulit-ulit siyang sumisigaw para humingi ng tulong. Tinatawag ang kanyang ama pero walang kahit katiting na awa sa mukha ni Don. Tuluyan niyang binaliwala ang mga sigaw nito at basta na lamang siyang umalis.
Ngayon, sa loob ng madilim na silid, si Sarah at ang kanyang takot malamang ang magkasama. Sa sobrang pagkataranta, nagsimula siyang maghanap sa bawat sulok ng silid, umaasang makakahanap ng paraan para makatakas. Hinugot niya ang isang hairpin mula sa kanyang buhok at sinubukang buksan ang kandado, pero lahat ng pagtatangka niya ay nabigo. Biglang nagsimulang kumurap-kurap ang mga ilaw sa silid hanggang sa tuluyan itong mamatay. Kasabay nito, huminto rin ang daloy ng hangin. Pinatay ang ventilation system. Ngayon, ang silid ay naging mas madilim, mas nakakasakal, at mas nakakatakot. Doon napansin ni Sarah ang kahon, ang mismong kahing tinulungan niyang ibaba kanina. Agad niya itong binuksan, pero nang makita niya kung ano ang laman nito, para bang gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Puno ang kahon ng mga pagkain, damit, mga gamit sa banyo, at lahat ng kakailanganin ng isang tao para mabuhay ng napakatagal. At ang pinakanakakatakot sa lahat ng iyon ay inihanda, partikular para kay Sarah. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi ito isang bagay na bigla ang ginawa ni Don. Matagal na panahon na niya itong pinaplano. Takot na takot at desperado, tumakbo si Sarah papunta sa maliit na air vent at nagsimulang sumigaw ng tulong dito. Pero narinig ni Don ang kanyang boses. Sa mismong sumunod na sandali, tinakpan at isinara rin niya ang vent mula sa labas. Ngayon, ang silid ay naging ganap na, soundproof. Kahit gaano kalakas sumigaw si Sarah, wala nang makakarinig sa kanya. Ang boses niya ay bumabalik lamang sa loob ng silid. Samantala, sa itaas ng bahay, unti-unting nakakaramdam ng matinding pagkabalisa ang ina ni Sarah. Pakiramdam niya ngayon ay may isang bagay na talagang mali sa loob ng bahay. Patuloy siyang binabagabag ng kutob ng isang ina. Pero sa kabilang banda, naging kakaiba na rin ng gusto ang kilos ni Don. Nanatili siyang ganap na kalmado at ang katahimikan niya mismo ay nagsisimula ng maging nakakatakot. Isa na namang araw ang lumipas. Samantala, nakulong pa rin sa loob ng lihim na silid, desperadong pauloy na naghahanap ng paraan si Sarah para makatatas. Muli niyang sinubukang buksan ang pinto pero biglang namatay na naman ang mga ilaw. Muling binalot ng kadiliman ang buong silid. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Don sa basement at nang sandaling buksan niya ang pinto, nakita ni Sarah ang pagkatataon niyang makatakas. Malakas niya itong idinulak at sinubukang tumakbo. Sa loob ng ilang segundo, parang malapit na talaga siyang makatakas. Pero agad na nadurog ang kanyang pag-asa dahil nakalock din ang panlabas na pinto ng basement. Agad siyang nahabol ni Don at kinalagkad pabalik sa lihim na silid. Sa pagkakataong ito, mas nakakatakot ang galit sa mukha niya kaysa dati. Tinitigan niya si Sarah at sinabi, "Kung susundin mo ako, palalayain kita." Pero walang pag-aalinlangang tumanggi si Sarah. Nang sabihin niyang hindi, muli na namang naging marahas si Don. Ngayon, sinimulan niyang sirain ang kalooban ni Sarah gamit ang takot, pagbabanta at emosyonal na pagpapahirap. Unti-unting lumalala ang kalagayan ni Sarah. Nagsimula siyang magkasakit, manghina, matakot ng labis at tuluyang mawalan ng pag-asa habang nag-iisa. Isang buong linggo ang lumipas. Sa wakas, nagsimulang imbestigahan ng mga pulis ang pagkawala ni Sarah, pero mahusay na nagsinungaling si Don sa kanila. Sinabi niya sa mga pulis na madalas daw pag-usapan ni Sarah ang pag-alis sa bahay at ang kagustuhan nitong mamuhay ng malaya, kaya malamang ay kusang tumakas ito. Sa una, hindi gaanong naghinala ang mga pulis sa kanyang kwento, pero tumangging maniwala ang ina ni Sarah. Paulit-ulit niyang sinasabi na hinding-hindi aalis si Sarah nang hindi nagpapaalam kaninuman. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nasa panganib ang kanyang anak. Pero sa ngayon, pinayuhan sila ng mga pulis na maghintay. Naniniwala silang maaaring makipag-ugnayan si Sarah sa isang tao ng kusa sa lalong madaling panahon. Samantala, nakulong pa rin sa madilim na silid. Unti-unti nang nadudurog ang loob ni Sarah. Ang pinakamasakit para sa kanya ay ang katotohanang ang mismong ama na dati niyang itinuturing na kanyang sandalan at tagapagtanggol ay siya palang gagawa ng buhay niya bilang isang bilanggo. Ngayon, pareho na lamang ang araw at gabi para sa kanya. Walang iba kundi kadiliman, katahimikan at takot. Samantala, isang araw, pumunta si Christopher sa bahay ni Sarah. Gusto lang niyang malaman kung ayos lang ba si Sarah. Pero kalmado ang mukha ni Don nang sabihin itong tumakas daw si Sarah kasama ang isang kaibigan niya mula pagkabata. Unti-unting lumilipas ang panahon at habang patuloy pa ring nakakulong, dumating rin ang kaarawan ni Sarah. Nang araw na iyon, bumaba si Don sa basement na may dalang birthday cake para sa kanya. Nakasindi ang mga kandila sa ibabaw nito. Nakakabahala at parang hindi makatotohanan ang buong eksena dahil sa isang panig ay naroon ang lalaking sumira at umagaw sa buhay niya. Habang sa kabilang panig, ang mismong lalaking iyon ay nagpapanggap na ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Tumingin si Don kay Sarah at sinabi, "Humiling ka." Sa puntong ito, naunawaan na ni Sarah na kung gusto niyang mabuhay, kailangan muna niyang magpanggap na sumusunod sa kanya.
Kaya pinilit niyang kumilos ng normal sa harap ni Don. Sa kaibuturan niya, umaasa pa rin siyang baka balang araw kung susundin niya ito, tuluyan siyang pakakawalan ni Don. Binigyan pa siya ni Don ng isang damit na isusuot na para bang hindi ito pagkakakulong kundi isang baluktot na laro lamang sa isip niya. Pagkatapos, sinabi ni Don kay Sarah na pagbibigyan niya ang isang kahilingan nito. Walang sinayang na segundo si Sarah at iisa lang ang sinabi niya, "Palapasin mo ako rito." Pero agad na tumanggi si Don. Sa malamig na boses, sinabi niya, "Hindi pa." Muling nadurog ang munting pag-asa sa mga mata ni Sarah, kaya sa halip, may iba na siyang hiniling. Sinabi niyang gusto niya ng orasan at telebisyon. Sa pagkakataong ito, umayag si Don. Kinabukasan mismo, dinalhan niya talaga si Sarah ng TV at orasan. Pero ang hindi alam ni Don, hindi na lang basta sinusubukan ni Sarah na mabuhay. Unti-unti na siyang naghahanda para makatakas. Gamit ang isa sa mga lata ng pagkain, palihim siyang gumawa ng matalim na sandata at maingat itong ipinago. Ngayon, matiyaga na lamang naghihintay si Sarah ng tamang pagkakataon. Isang araw, tinawag niya si Don para lumapit sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Don, pero bigla itong huminto. Naramdaman niyang may mali. Kitang-kita ang paghihinala sa mga mata niya. Napagtanto ni Don na may binabalak si Sarah at sa mismong sumunod na sandali, sumabog ang kanyang galit. Sinimulan niyang bugbugin ng malupit si Sarah. Sa pagkakataong ito, nilampasan na niya ang lahat ng hangganan. Sobrang tindi ng pananakit niya hanggang sa mabali pa niya ang kamay ni Sarah. Napahiyaw si Sarah sa sakit, pero sa loob ng selyadong silid na iyon, walang sino mang makakarinig sa kanyang mga sigaw. At pagkatapos, lumipas na naman ang isang taon. Sa loob ng parehong madilim na silid, parehong pagkakakulong at parehong katahimikan. Patuloy na mabagal na umuusad ang panahon. Ngayon, buntis na si Sarah. Patuloy na lumalala ang kanyang kalagayan araw-araw. Sa gitna ng sakit, takot at matinding pag-iisa, sa wakas ay nagsilang siya ng isang batang babae. Pero maging ang inosenteng batang iyon ay isinilang sa loob mismo ng kadilimang iyon, sa silid na parang isang bilangguan. Pero kahit makita ni Don ang sanggol na babae, walang kahit katiting na saya sa mukha niya. Walang pagmamahal sa kanyang mga mata, walang init, at wala ring kahit anong bakas ng pagkatao. Nanatili siyang kasing lamig at walang emosyon gaya ng dati. Unti-unting lumipas ang mga taon. Samantala ang ina ni Sarah ay patuloy na namumuhay dala ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Araw-araw, iniisip niya si Sarah at unti-unti siyang nadudurog sa loob. Pero wala siyang kaalam-alam na ang kanyang anak ay nakakulong pa rin sa ilalim ng mismong bahay na iyon, nakatago sa loob ng madilim na basement. Samantala, sa loob ng lihim na silid, muling nabuntis si Sarah. Ang buhay niya ay naging isang walang katapusang siklo ng sakit, pagkakakulong, at kawalan ng magawa. Kasabay nito, sa itaas at sa mundong nasa labas, sinabi ni Don sa kanyang asawa na nakatanggap siya ng promotion sa trabaho. Pero sa puso ng kanyang asawa, iisa pa rin ang tanong, nasaan na si Sarah? Sinabi niya kay Don na dapat silang kumuha ng private investigator para tuluyan ang hanapin ang kanilang anak. Pero agad na tumanggi si Don. Saglit na sumilay ang galit sa kanyang mukha. Walang ibang sinabi. Tumalikod na lang siya at umalis. Sa puntong ito, nagiging malinaw na handa siyang gawin ang lahat para manatiling lihim ang katotohanan ito. Samantala sa basement, ang telebisyon na lamang ang naging tanging bintana ni Sarah at ng kanyang maliit na anak patungo sa mundo sa labas. Ang TV na yon ang nagbibigay sa kanila ng maiikling sandali ng kaginhawaan na para bang isang munting sulyap sa normal na buhay sa loob ng kanilang madilim na mismong bilangguan. Makalipas ang ilang panahon, nagsilang muli si Sarah. Sa pagkakataong ito ay isang batang lalaki. Ngayon, ina na siya ng 2 anak. Pero ang buong mundo nilang mag-iina ay umiiral lamang sa loob ng nakakandadong silid na iyon. Unti-unti, nagsimulang magkasakit ang maliit na anak na babae ni Sarah. Nilagnat siya ng mataas. Nagdala si Don ng gamot para sa kanya, mismong bilangguan. Pero halos hindi ito nakatulong. Nang makita ni Sarah ang kalagayan ng kanyang anak, labis siyang natakot. At dahil dito, muling nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan niya at ni Don. Samantala, sa labas, patuloy pa rin si Christopher sa paghahanap ng katotohanan. Kahit gaano nakatagal ang lumipas, tumatanggi pa rin siyang maniwala na basta na lang nawala si Sarah nang hindi nagpapaalam kaninuman. Kaya naman, muli siyang bumalik sa bahay ni Sarah. Pagdating niya roon, kinausap niya ang kapatid ni Sarah. Sinabi niya rito na ayon kay Don, tumakas daw si Sarah kasama ang isang matagal na niyang kaibigan. Pero nang marinig iyon ng kapatid niya, nakaramdam siya ng kakaibang pagdududa sa kanyang kalooban. Sa kaibuturan niya, pakiramdam niya ay may itinatago si Don sa kanilang lahat. Nagsisimula siyang maniwala na baka hindi naman talaga malayo si Sarah, kundi maaaring nasa isang lugar lang na malapit sa kanila. Samantala, sa loob ng madilim na basement na nagsisilbing bilangguan, patuloy na lumilipas ang panahon. At ngayon, 3 beses nang nabuntis si Sarah. Patuloy na humihina ang kanyang katawan araw-araw. Pero para kay Don, parang wala lang itong halaga. Kasabay nito, patuloy namang tumitindi ang tensyon sa itaas ng bahay. Hindi pa rin kayang tanggapin ng ina ni Sarah ang pagkawala ng kanyang anak. Palagi niyang tinatanong si Don tungkol kay Sarah.
Isang araw, naging sobrang tindi ng pagtatalo nilang dalawa. Lalong naging mabigat at emosyonal ang sitwasyon at sa tindi ng galit ni Don, hindi niya sinasadyang mahulog sa sahig ang mga susi ng basement. Agad itong napansin ng kapatid ni Sarah. Ngayon, lalo pang tumindi ang kanyang hinala. Nahahati sa pagitan ng takot at pag-uusisa, dahan-dahan siyang bumaba patungo sa basement. Pagdating niya roon, napansin niya ang ilang bagay na talagang hindi normal. May mga supply, kakaibang gamit at iba pang bagay na malinaw na nagpapakitang may itinatago doon. Nagsimula nang magbabala ang kanyang kutob, pero bago pa man siya makapag-imbestiga ng mas malalim, biglang lumitaw si Don. Sa simpleng pagtingin pa lang sa mukha niya, sapat na iyon para makaramdam ng takot. Walang sinayang na segundo si Don at inutusan siyang bumalik agad sa itaas. Samantala, makalipas ang ilang panahon, muling nagsilang si Sarah ng isa pang anak. Sa pagkakataong ito, isa na namang batang lalaki. Sa puntong ito, tuluyan nang wasak ang loob ni Sarah. Alam niyang pati ang buhay ng kanyang mga anak ay mauuwi rin sa pagkakulong sa parehong bilangguan. Sa unang pagkakataon, pinagkumpas niya ang kanyang mga kamay at nakiusap kay Don. Nakiusap siya na kahit ang sanggol na ito man lang ay iwan sa kanyang ina para magkaroon ng bata ng kalayaan at isang normal na buhay. At nakatagulat, sa pagkakataong ito, pumayag si Don. Tahimik niyang iniwan ang bagong silang na sanggol sa labas, sa mismong harap ng pintuan ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ng ina ni Sarah ang pinto at nagulat siya nang makita ang isang inosenteng sanggol na nakahiga roon. Wala siyang kahit kaunting ideya na ang batang iyon ay mismong anak ni Sarah. Kasama ng sanggol ay isang liham na isinulat sa sariling sulat kamay ni Sarah. Nakasaad dito na hindi niya kayang alagaan ang bata at nakiusap siya sa kanyang ina na ito na ang magpalaki rito. Pero walang kaalam-alam si Sarah na may isa pa pala siyang naiwan na liham. At ang ikalawang liham na iyon ang maglalantan sa pinakanakakatakot na katotohanan sa lahat. Sa liham na iyon, isinulat ni Sarah ang lahat. Ipinaliwanag niya na ikinukulong siya ni Don sa basement. Nang makita ni Don ang liham, tuluyang sumabog ang kanyang galit. Muling bumalik ang nakakaakot na kabaliwan sa kanyang mga mata. Agad siyang bumaba sa basement at marahas na pinarusahan si Sarah dahil sa galit. Nang gabing iyon, muli na namang naging biktima si Sarah ng kanupitan ng halimaw na iyon. Pagkatapos nito, mas marami pang taon ang lumipas. Ngayon, unti-unti nang lumalaki ang mga nakatatandang anak ni Sarah. Pero ang buong mundo nila ay napakulong pa rin sa maliit na silid na iyon. Hindi pa nila kailanman nakita ang tunay na mundo sa labas. Pero ngayon, may panibagong takot na nagsisimulang mabuo sa puso ni Sarah. Napansin niyang nagsimula ng tumingin si Don sa kanyang anak na babae sa parehong nakakatakot na paraan na minsan niyang naranasan mismo. At ang pagkaunawang iyon ay labis na nagpasindak kay Sarah. Nauunawaan niya na ang kadilimang sumira sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon ay ngayon namang papalapit sa kanyang anak na babae. May asthma rin ang kanyang anak at ang kanyang karamdaman ang naging pinakamalaking pag-aalala ni Sarah. Isang araw, habang malakas ang ulan, nagsimulang tumulo ang tubig mula sa kisame ng basement. Doon napansin ni Sarah ang isang malambot at mahina ng bahagi ng bubong. At sa mismong sandaling iyon, isang maliit na sinag ng pag-asa ang muling sumiklab sa kanyang puso. Napagtanto niyang baka ito na sa wakas ang kanyang paraan para makatakas. Dahan-dahan niyang sinimulang hukayin ang bahaging iyon. Matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay nakagawa rin siya ng maliit na butas. Nang gabi, itinapat niya ang ilaw sa butas at desperadong sinubukang magbigay ng senyales para humingi ng tulong. Sa wakas, may isang lalaking nakapansin sa ilaw. Sa loob ng ilang sandali, parang malapit na talagang mailigtas si Sarah. Pero agad na nadurog ang kanyang pag-asa dahil pumunta ang lalaki kay Don at sinabi rito ang lahat. Nang malaman ito ni Don, muli siyang tuluyang nawalan ng kontrol sa sarili. Sa pagkakataong ito, mas nakakatakot pa ang kanyang galit kaysa dati. Bumaba siya sa basement at marahas na binugbog si Sarah hanggang sa makunan siya. Isa na namang inosenteng anak ang nawala bago pa man magkaroon ng pagkakataong makita ang mundo. Mag-isa niyang inilibing ang sanggol sa kung saan, habang si Sarah naman ay patuloy lamang na unti-unting nadudurog sa katahimikan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pero ngayon, parang pati ang tunog ng kanyang sakit ay tuluyan nang nawala. Sa kabila ng lahat ng kadilimang pinagdaanan niya, hindi kailanman nakakalimutan ni Sarah ang anak na minsan niyang ipinadala sa kanyang ina. Madalas niya itong tinatanong kay Don at sinasabi naman ni Don na lumalaki na ang kanyang anak at malapit na raw itong sumali sa isang tournament. Nang marinig iyon, isang munting ngiti ang unang sumilay sa mukha ni Sarah matapos ang maraming taon. Samantala, ang iba pa niyang mga anak na nakakulong pa rin sa basement ay patuloy
patuloy na lumalaki sa pagkabihag. Isang araw, nagtanong ang kanyang anak na lalaki kay Don, kailan kami po pwedeng lumabas? Pero sa malamig na boses, sumagot si Don, kapag natuto ng umayos ang nanay ninyo. Nang marinig iyon, agad na nagsimulang humingi ng tawad si Sarah, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Pero hindi pa rin alam ng mga bata ang katotohanan. Naniniwala silang dahil sa kanilang ina, kaya silang lahat ay nakakulong doon. Dahil sa galit at pagkalito, sinimulan nilang sisihim si Sarah. Ang mga salitang iyon ay tuluyang dumurog sa kanya. Pero makalipas ang ilang panahon, napagtanto rin ng mga bata ang kanilang pagkakamali. Humingi sila ng tawad kay Sarah. At nang gabing iyon, sa wakas ay sinabi na ni Sarah sa kanila ang buong katotohanan, ang tunay na mukha ni Don, ang kanyang kalupitan, at lahat ng nakakatakot na bagay na pinagdaanan nila sa loob ng maraming taon. Nang marinig nila ang katotohanan, tuluyang nadurog ang mga bata. Sa isang iglap, bumagsak ang buong mundo na kanilang pinaniniwalaan. Ang anak na babae ni Sarah na nabalot ng matinding takot at pagkabigla ay muling inatake ng malubha ng kanyang asthma. Pero nang matuklasan ni Don na sinabi na ni Sarah sa mga bata ang lahat, nagngingit siya sa galit. Muli niyang inatake si Sarah, pero sa pagkakataong ito, humarang ang kanyang anak sa pagitan nilang dalawa. Sa unang pagkakataon, sinubukan nitong protektahan ng kanyang ina. Nang makita ito ni Don, lalo lamang siyang naging marahas. Sa sobrang galit, pinatay niya ang lahat ng kuryente sa basement. Muli na namang nilamon ng parehong lumang dilim ang buong silid. Wala nang natira kundi takot, tatahimikan at nakakasakal na kawalan ng pag-asa. Unti-unting nagsimulang magbago ang mga pangyayari. Pero sa pagkakataong ito, lahat ay tila kumakampi laban kay Don. Matagal na niyang iniwan ang kanyang trabaho at unti-unti nang nauubos ang lahat ng kanyang ipon. Pagkatapos, isang araw, nagpadala ang bangko ng foreclosure notice para sa bahay. Ibig sabihin, pati ang bahay ay malapit na ring mawala sa kanya. Ang mismong bahay na sa ilalim nito ay matagal niyang ikinulong ang kanyang tanak na babae at mga apo. Sa tuwing nagtatanong ang kanyang asawa tungkol dito, palagi na lamang iniiwasan ni Don ang usapan at gumagawa ng mga dahilan. Ngayon, nagsisimula ng makita ang takot sa kanyang mga mata. Samantala sa basement, hindi pa rin sumusuko si Sarah. Patuloy siyang nagsisikap na butasin at sirain ang ventilation system. Sa kaibuturan ng kanyang puso, kumakapit pa rin siya sa pag-asang balang araw ay mailalabas niya ang kanyang mga anak mula sa bangungot na ito. Pero sa kabilang banda, tuluyan ng bumagsak ang isip ni Don. Napagtanto niyang hindi na niya kayang itago ng matagal ang sikretong ito at doon sumagi sa isip niya ang isang nakakatakot na plano. Nagpasya siyang patayin silang lahat. Inayos niya ang kanyang sasakyan upang ang nakalalasong usok mula sa tambutso ay direktang pumasok sa basement. Lano niyang suffocate hanggang mamatay si Sarah at ang mga bata. Pero muli na namang nakialam ang tadhana. Biglang dumating ang isang pamilyar na mukha. Siya ang ikatlong anak ni Sarah, ang mismong anak na iniwan niya sa kanyang ina maraming taon na ang nakalipas. Nang makita siya ni Don, bigla siyang natigilan at dahil doon, hindi na puloy ang nakakatakot niyang plano. Lumipas pa ang ilang panahon, muling nagkasakit ang anak na babae ni Sarah. Muli itong inatake ng matindi ng hika. Sa pagkakataong ito, naging kritikal ang kanyang kondisyon kaya labis na natakot si Sarah. Nakakapit ang mga kamay sa pagmamakaawa. Nakiusap siya kay Don na payagan silang pumunta sa ospital. At nakakagulat, pumayag naman si Don sa pagkakataong ito. Pero may isang kondisyon. Si Sarah at ang kanyang anak na may sakit lamang ang maaaring lumabas. Kailangang manatili sa basement ang kanyang anak na lalaki. Matapos ang napakaraming taon, nang tuluyang makalabas si Sarah sa bahay na iyon sa unang pagkakataon, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Biglang bumalik sa kanyang isip ang mga lumang alaala, ang dati niyang buhay, ang kalayaan niya at ang kanyang pagkabata. Para bang lahat ng iyon ay ninakaw mula sa kanya. Pati ang sarili niyang tahanan ay hindi na niya makilala. Sa ospital, binigyan si Sarah ng isang babaeng doktor ng ilang papeles na kailangan niyang punan pero sinadya niyang hindi kumpletuhin ang mga iyon dahil alam niyang kapag bumalik siya sa bahay na iyon kasama si Don, baka hindi na siya muling makalabas ng buhay sa pagkakataong ito. Sa sobrang takot at desperasyon, sinadya niyang matapon ng tubig sa mga papeles para lamang magkaroon ng kaunting dagdag na oras. Umalis si Don para kumuha ng panibagong mga papeles at sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, agad na tumakbo si Sarah papunta sa babaeng doktor. Mahigpit niya itong niyakap at tuluyang napaiyak sa mga bisig nito. Sapat na ang takot sa kanyang mga mata para sabihin ang lahat. Humihingi siya ng tulong kahit wala man lang siyang kailangang sabihin.
At marahil, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay kumampi na sa kanya ang swerte. Dahil eksaktong sa oras na iyon, naroon din ang isang pulis. Agad na napagtanto ng doktor at ng pulis na mayroong malubhang bagay na hindi tama. Sinimulan nilang tanungin si Don. Samantala, nakatayo roon si Sarah na nanginginig sa takot pero sapat na ang sindak na makikita sa kanyang mga mata para malaman ang katotohanan. Agad na inaresto ng pulis si Don mismo roon at sa wakas, nabunyag na rin sa publiko ang nakakatakot na sikretong itinago sa loob ng napakaraming taon. Umamin si Don sa lahat. Inamin niyang ikinulong niya ang sarili niyang anak na babae sa basement sa loob ng maraming taon. Pagkatapos nito, agad na nagtungo ang mga pulis sa bahay at doon, iniligtas din nila ang anak na lalaki ni Sarah mula sa basement. Nang malaman ng ina ni Sarah ang buong katotohanan, tuluyan siyang gumuho sa loob. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak ay nagdusa sa ilalim ng mismong bahay na iyon sa loob ng napakaraming taon nang wala siyang kaalam-alam. Pero ngayon, sa wakas, tapos na ang lahat. Si Don ay ipinadala sa bilangguan at matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay nakahinga si Sarah nang malaya sa unang pagkakataon. Muli siyang nakasama ng kanyang ina at kapatid na babae. Ligtas na rin sa wakas ang kanyang mga anak. Ngayon, hindi na niya kailangang mabuhay sa takot. Makalipas ang ilang panahon, dumalaw din sa kanya si Christopher. Kahit matapos ang lahat ng mga taong iyon, hindi siya kailanman nagpakasal. Patuloy pa rin niyang hinihintay si Sarah. Nang malaman ito ni Sarah na puno ng luha ang kanyang mga mata at pagkatapos, sabay silang nagmaneho palayo. Palayo sa bahay na iyon, palayo sa masasakit na alaala at malayo sa madilim na nakaraan na kumitil sa napakaraming taon ng buhay ni Sarah. At sa emosyonal ngunit puno ng pag-asang pagtatapos na ito, sa wakas ay nagwakas ang nakakadurog pusong kwentong ito. Kung nagulat ka rin sa kwentong ito, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang tunay at nakakabagabag na mga kwento ng pelikula. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.